today mga cameras, no? This is JLDM cameras. So sa video na to, i-discuss natin ang overview, specs, functions, pros and cons, and personal thoughts nitong Canon PowerShot SX410IS digital camera. Yan. And then sa huli nitong video, papakitaan ko kayo ng sample shots mula dito sa camera na to, no? Okay. So without further ado, let's start. I am waiting for a bus at the end of the night, under street lamp, red face flamed by the light. I'm going away. Overview. The Canon PowerShot SX410IS is a compact bridge camera featuring a 20 megapixel CCD sensor, a 40 times optical zoom lens, and a Digic 4 Plus image processor. Punta na tayo sa optics and sensor. Okay, sa sensor, meron siyang 20 megapixel, no? Okay. Then, lens is 40 times optical zoom, equivalent to 24 to 960 millimeters. Aperture is 3.5 to 8.0 sa wide, then f6.3 to 8.0 sa telephoto. Okay, so ayun yun yung nakalagay dito. Yan, sa mga marunong magbasa nito mga details na to. Okay. Then meron din siyang image stabilization, optical, lens shift type. And ang processor niya is Digic 4 Plus. Punta naman tayo sa screen and video. Okay. Ang LCD nito is 3-inch, no? Malaki. So, yan. 3-inch TFT color screen with approximately 230,000 dots. Sa video capture naman nito, yan. Ang video capability nito, kaya nitong mag-video ng HD, up to HD, no? 1280 by 720 at 25 frames per second. Performance and settings. ISO range. Ang ISO range ito is 100 up to 1600. Pag auto mode naman, caps at ISO 800. Shutter speed 1 up to 1 over 4,000 seconds. Continuous shooting, approximately 2.2 shots per second. Okay. Battery life naman approximately 185 shots. So may eco mode din to, no? So 245 shots in eco mode using NB11LH battery. Okay. And physical specs, no? Storage, SD, SDHC, SDXC memory cards. Okay. Sa dimension naman, 104.4 by 69.1 by 85.1 mm. Ang weight naman niya, approximately 325 grams. With battery and card na yun. Yun. Isa sa mga advantage ito magaan siya. Kahit medyo malaki siya compare sa normal na Digicam, hindi siya ganun kabigat. Ang gaan lang niya. Okay. Punta naman tayo sa kanyang functions, no? So, buksan na natin tong camera para makita niyo yung function nito. Okay, umpisahan natin dito sa power button. Ayan, andito yung power button niya, on and off. So, open natin. Ay, wait lang. Unahin pala natin muna yung battery niya and memory card. Wala pala yung battery. So, ito, chinarge ko muna yung battery niya. Yan. Okay. Sa pag-insert ng battery, dito lang siya. Yan. Makikita nyo naman yung tatlong line na yun. Okay. So, ayun, may arrow siya. Kung saan nakatutok yung arrow niya, dun yung banda LCD, no? Isa kasi nakakalito to Yan. Tapos automatic naman naglalak siya. Then memory card. Yan.
Okay, kung saan naman yung harap, doon naman nakatutok yung lens. So, pasok nyo, insert lang. Yan, automatic na siya maglalak. Okay, then pag-lock ng battery door, okay, baba nyo ganyan, then push, pag ganon. Okay. So, yan. Yung condition pala na itong nire-review natin, binibideo natin is, may issue siya, no? So, don't mind na lang the issue. So, umpisa na natin. Power button. Okay, ang bilis. Ang ganda sa kanya, ang bilis niya, no? Then, umpisa natin next sa yan, shutter button. Ito yung shutter button niya. So, half press para mag-focus, then tuloy niyo yung press para mag-capture ng shot. Yan. Next naman tayo sa zoom. Ito. Ayan, ito naman yung zoom niya. Okay. So, ginawa ko pala tong video na to, no, para din pala sa mga beginner, no? Para kahit pa paano, may reference sila sa paggamit ng Digicam. Lalo yung mga first timer lang mag-Digicam, no? Okay. So, para makatulong tayo. Zoom naman ito. So, kakalawitin niyo lang siya pa right para mag-zoom. Tato. Kalawit pa right. Mag-zoom siya. Okay. Half press para mag-focus. And then, click to capture. Yan. Okay. Tapos, ito pala sa akin is naka-automatic hold yung review button. Yung review ng photo na tinik. So, kapag ganyan, click nyo lang ulit yung shutter para bumalik kayo sa menu. Yan, sa camera na ano. Pag-take ng picture. Then next, kapag i-zoom out nyo naman, babalik nyo lang, pa kaliwa naman. Kalawit pa kaliwa. Yan. Okay? So, zoom in, zoom out. Next naman tayo sa flash. Sa flash naman niya, manual siyang iaangat, no? Yun. Okay. So, once na nakaangat na siya, magkakaroon na kayo ng option dito. Yan. So, ito yung flash button niya. Yan. Tatlo yung option niya. So, may auto, may force flash, tapos meron syempre off yung flash. So, sa auto, yan. Sa auto, syempre, siya yung mamimili, no? Kapag medyo nakikita niya na hirap yung camera, magbo-burst siya ng flash. Pero kapag hindi naman ganong kadiliman, hindi siya magpa-flash. Ito naman, ito yung force flash, no? On. Or flash always fires. No? Regardless, kahit tirik yung araw, nasa labas kayo, tirik yung araw, sobrang liwanag, magpa-flash at magpa-flash siya. Then, ito naman yung pag-turn off niya. So, kahit nakataas yan, basta naka-off dito, hindi siya magpa-flash. Try muna natin sa auto. Yun, nag-flash pa rin siya. Kasi nasa close environment ako tapos wala pang ilaw. Try naman natin pag naka-off yung flash. Nakataas yung flash pero naka-off siya dito sa menu. Ito pa rin yung masusunod, yung menu. Wala siyang flash. Okay. Then meron din pala siyang assisting lamp, no? Yan, assisting lamp. Yan yung nag-fire, nag-help sa mag-focus sa dim environment. Ayun siya. Yung nakita nyo na ilaw na yun. Yun. Nag-help siya mag-focus, no? Kasi nga nasa close environment tayo. Na walang ilaw. Kasi umaga pa eh. Ayan, no? Okay. Next tayo. Video button. Ito yung video button niya. Okay. So, kahit nasang settings ka, no? Kahit nasang menu ka, pag pinindot mo tong video, automatic mag-video siya. Ayan. Recording. Then, kapag kapindot nyo, automatic recording agad siya. Ayun, tumatakbo na yung seconds niya. Kung ilang seconds na kayo nagre-record. Tapos, habang nag-video kayo, pwede din kayong mag-zoom in and zoom out. Yan yung maganda dito.
Then, pag i-off nyo na yung video, click nyo lang ulit yung video button. Then, ayun na, captured na yun. Check natin. Yan. Play natin. Yan. May audio din pala to, no? Hindi lang siya ganong rinig sa Digicam kasi mahina yung speaker nito eh. Pero pag tinransfer nyo na siya sa cellphone or laptops, maririnig naman yung audio nyo. Yan, nag-zoom. Oh. Okay, next tayo. Next is auto button. Yan. Pag pinindot nyo siya, automatic nang mamimili yung camera sa mga different scenes. Up to 32 yung scene na pwede niyang pagpilian, no, sa auto. So, isa yung sa mga special features nito. Pag naka-auto ka, up to 32 scenes yung pwede niya ibigay sa inyo, sa camera na pagpipilian. Ayun, no, lumilipat-lipat siya, ang galing, no. Napansin niyo ba? Paano lipat ulit? Ayan, nag-macro siya. Ito, di ko alam kung anong logo yung isa kanina eh. Ang galing. So, ayan. Diyan yung malalaman kung nasang ano yung binibigay niyang scene. Tapos, pag pinindot nyo, pag sa auto pala, wala to. Ayan. Ayan lang yung mga pagpipilian nyo, no? Yung continue shooting, size ng aspect ratio, and size ng picture. Ayan. Then, punta naman tayo balik muna natin sa main menu. Yan. Next naman tayo, play button. Ito yung play button. Yan, nandyan yung mga kinuha natin. Okay. Left and right lang naman siya. Pwede nyo rin gamitin itong zoom, no? Kung gusto nyo maramihan yung kita. Yan. Zoom out. Yan. Zoom in naman pagbabalik nyo sa isahan. Yan. And pwede nyo rin i-zoom, no? Yung pinakakinuhanan nyo na picture. Zoom in nyo lang. Zoom in. Zoom out. Okay. Next tayo. Next button, ito. Yan. Itong pang plus minus. So, dito, pag pinlas natin, magdadagdag tayo ng liwanag. Okay. So, ganun lang. Pag magma-minus tayo, magbabawas tayo ng liwanag. Ayan. Isa rin ito sa magandang feature, no? Yan, makakontrol mo yung dilim at liwanag ng photo mo. Next tayo, ito. Ito naman yung focus niya. May macro, normal, and infinity. Yan. Fine. Maganda sa kanya, may guide din siya, no, kung para saan siya. Yan. Ayun, infinity. For shooting faraway objects. Normal. For shooting near and far objects. Macro. For shooting very close subject. Ay, galing, laking tulong nun yung may info siya dito. Lalo sa akin, hindi rin naman ako magaling sa mga settings, no, and professional para malaman yung mga different modes. Sinashare ko lang tong video sa inyo, no, para may reference kayo ng mga buttons and settings and how to use, syempre. Next tayo sa flash. Ito, na-discuss na natin tong flash. Then delete button and timer button. So kapag nandito kayo sa may camera mismo, ready to take picture, magiging ano siya, timer button. So, merong 10 seconds and 2 seconds. Tapos, ito, may custom din kung ilan seconds yung gusto nyo. Okay. So, try tayong 3 seconds lang. 2 seconds. Okay. Galing, oh. Nagbiblink pa siya. Kapag naka-flash kayo, nagbiblink pa siya. Isa pa. Baba natin yung flash. Try natin kung may magbiblink. Ay. Alright na. Meron din. Okay. So, with or without flash, kapag naka-timer kayo, nagbiblink to. Para may reference kayo, no? Tapos, pag malapit na, bibilis yata siya.
Ngayon. Ang galing. Okay. Pero kapag nasa play button naman kayo, yan, delete button naman siya. Yan. So, dalawa yung function itong down arrow button, no? Isang timer pag nasa camera, delete button pag nasa play menu ka. So, erase natin yan. Okay, then, shutter uli para bumalik ka lang dito. Kahit nasan ka, no? Kahit nasan settings ka, basta pindutin mo lang itong shutter. Ay, hindi pala. Okay, balik tayo. Okay pala, itong okay. Yan, itong pinaka-gitna. Ito naman gitnang button, ito yung pinaka-okay niya. Function set. Balik tayo. Yan. So, na-discuss na natin to. Dito na tayo sa gitna. Function set. Pag pinindot nyo yan, ito yung lalabas. Mga different option niya. Punta mo sa pinakataas. Okay, function set. So, nasa main menu tayo. Dito din ako minsan nahihirapan eh. So, ulit So, function set, nasa main menu tayo. Ito yung main menu. So, dito mamimili ka ng scene modes to. So, itong mga white balance niya, ISO, naka-automatic siya, no? Kasi nasa scene modes tayo eh. Yan. So, punta ka, pindutin niyo yung right button, mapupunta tayo dito sa second menu niya. So, ito na yung, dito na tayo mamimili ng scene niya. So, umpisa natin dito. May program. Yan. Set various camera functions. Live. View control. Easy picture adjustment to create desired effects. Yan. Portrait. Siyempre, kailangan natin portrait. Get the best out of people shots. Okay. Face timer, no? Meron din siya. Start countdown when new face enters the scene. Ang galing. Low light. Recording pixels, 5 megapixels. Get a clear shot even in very low light condition. Fish eye. Ito yung pabilog. Okay, parang pabilog. Sample natin to. Ayan, galing. Para siyang CCTV. Or dashcam. Fish eye. Then, miniature effect. Blurs top and bottom of a miniature effect. Ayun, para sa gitna lang siya. Para magiging mukhang maliit naman yung subject nyo. Toy camera effect. Darkens in images edges to create a distinctive feel. Ito parang retro effect naman siya. May vignette dito paikot. Monochrome. Records image in single color tones. So, parang gray lang siya. Okay. Ito favorite ko. Super vivid mode. Shoot images with super vivid colors. Sobrang tingkad. The best to sa mga landscape. Mamaya send ko sample shots dito is naka super vivid mode. Poster effect. Shoot images with a posterized effect. Ito, paano ba tong posterized effect na to? Okay. Yun lang siya. Ayan. Parang poster type nga siya. Kala ko may mag-add ka pa ng mga stickers. Snow. Shoot natural looking snowy scenes. So, walang snow sa Pinas, no? Wala tayo niyan. Fireworks. Shoot fireworks in vivid colors. Ayan. Tingkad siya. Vivid din. Up. Next tayo. Long shutter. Use longer exposure times for very dark scenes. Ito na pag madidilim tapos hindi ka naka-flash. Okay, so yun lang. Dami rin yan, no? So, sa program naman, yan, pwede mo nang iset tong mga ISO, white balance, colors, tsaka light metering, no? Yan, kasi may control ka sa mga, parang manual siya sa mga ibang camera. So, sa live, hindi na pwede. And then the rest. Okay. Sa program lang siya, yung parang pinaka-manual mode niya. Dito, wala. Kasi mga naka-scene mode yan, automatic na siya. So, yan. Nasa secondary menu tayo. Balik tayo sa main menu. Yan. Okay. Dito tayo sa my colors. Wait lang. Balik tayo sa ayan.
Sige, sa program muna tayo. Yan, para makita natin lahat. Function, program tayo. Taas natin. Sa light metering, no? Select scene brightness measurement method. So, meron tayong option dito na evaluative, center weight average, tsaka spot. Then, my colors, pwedeng i-off, pwedeng vivid, neutral, sepia, ganda, black and white, positive film, lighter skin tone, darker skin tone, vivid blue, vivid green, vivid red, custom color. Balik tayo sa main menu. Automatic white balance. So, ito automatic. Daylight. Cloudy. Tungsten. Fluorescent. Fluorescent H. And custom ulit. Then, punta tayo sa ISO. Ang ISO nito may auto and 100 up to 1,600. Okay, then ito na yung mode, yung program kanina. Drive mode, single shooting and continuous shooting. Meron din siyang continuous shooting. Ito yung up to 2.2 frames per second. Yung kanina nating na-discuss sa may specs niya. Ito naman aspect ratio. So, ayan. 16 by 9, 3 over 2, 4 by 3, and 1 by 1. Dito tayo sa 4 by 3. Okay, iba't ibang aspect ratio, iba rin pala yung megapixel niya, no? So, ayan. 20 megapixel, remaining siya 321. 18 megapixel, 356. 15 megapixel, 404 shots. So, dito tayo sa pinaka-maximum niya. Next, recording pixel. Ito din yun. 20 megapixel, 10 megapixel, 3 megapixel, 0.3 megapixel. Pwede ka rin mamili na kung gusto mo medyo retro vibes, baba mo yung pixel. Pag gusto mo naman yung super sharp output, dito tayo sa 20 megapixel. Next tayo, compression. Fine, super fine. Okay. Shot high quality image pag fine. Shoot higher quality image but fewer shots. So, dito tayo super fine. Mas maganda yung mas mataas yung quality. Kasi napakarami pa rin naman shot na magagawa dito lalo pag mataas yung memory card nyo. Ito naman, HD settings, no? Video settings. Movie quality. Dalawa yung option niya. Ito yung HD. Then, ito naman yung VGA. Dito tayo syempre sa HD. Okay. So, sana may natututunan kayo, no? Next tayo, display button. Yan. Papansin nyo na wala yung screen. Yung display sa screen. Yan, nagkaka-information siya. Yan. So, kung gusto nyo clear lang, ganyan, parang cellphone siya, walang ibang nakalagay, pwede nyo ma-full screen. Then, pwede nyo display para magkaroon siya ng ma-information, details. Ito mas prefer ko, no? Para kita ko yung battery, kung ilang shots na lang, yung flash. Okay. Then, main menu. Ito yung pinaka-main menu niya. Yan. Okay, balik tayo sa portrait muna tayo. Then, menu. So, sa menu naman, nasa main camera menu tayo. Dito tayo sa autofocus frame. Ang option niya is face. Yan. Face autofocus, AI autofocus, tracking autofocus, center. So, tatlo. Yan. Dito muna tayo sa tracking. Face, center muna tayo para makita natin tong pangalawang option.
Autofocus frame size, pwedeng small, pwedeng normal. Yes, may details din siya sa baba, oh, para mas maintindihan nyo kung para saan siya. Digital zoom, standard, off. Dito tayo sa standard. Ito naman, autofocus point zoom, on and off. So, yan. Pag in-off nyo yung servo, mag-on siya. May option na siya. Pwede mo na siya i-on. Pero pag naka-on naman tong servo, mawawala siya. So, dito tayo sa may servo. Yan. Keeps focus, ano daw? Keeps focus in blue frame while holding shutter button halfway. Okay, yung dito yon. Ayan. Naka-focus siya sa may blue. Naka-half press ako eh. Then, pag tinuloy mo na, yan. Okay. Then, continuous autofocus on and off ang option. Assist beam, ito yon, yung kanina nagpa-flash. Yan, syempre lagi tayong naka-on dyan. Flash settings. Yan, red eye lamp, on, off. On. On tayo dyan. Tapos menu para ibalik. Review image after shooting. Ayan, naka-hold ako. Okay, pwedeng off, pwedeng quick. Yung pagka-picture nyo, mabilis lang. Mapupunta ulit siya sa camera. 2 seconds, 4 seconds, 8 seconds, hold. Pakita ko sa inyo pag quick lang. Yan, quick tayo. Ayun, bilis lang. Tapos bumalik ulit siya dito. So gusto ko kasi naka-hold eh, para nakita ko ng matagal yung kinuhanan ko. Para mapag-decide ako kung i-delete ko o hindi. Balik tayo dito. 2 seconds, hold tayo. Yan, hold. Display info, pwedeng detail, pwedeng naka-off. So, off tayo dyan. Blink detection. Detects close eyes and display a warning. Ang galing. So, kapag may nakapikit yung mata, magbiblink siya. Ang galing. Grid lines. Yan. Pwedeng on, pwedeng off. Ito yung sa may mga guhit-guhit dyan. Pakita ko sa inyo. On natin. Yan. Para maka-help sa mga leveling, no? And framing. Pero, ayoko nyan. Grid lines, off tayo. Image stabilization settings. Pwedeng continuous, pwedeng shoot only. Pwede ring i-off. Dynamic is image stabilization. May 1, may 2. Yung 1, enhanced stabilization for movie shooting while walking. Yung 2, reduce camera shake for movie shooting while walking. Ito tayo, enhanced stabilization. Parang pares lang naman yun. Nakakalito. Ito, date stamp, no? Pwede rin siyang naka-on. Date and time, and off. Pag ito, date lang, date and time, pwede rin, off. So, ako off. Ayoko na may mga date sa picture. So, yun lang, no? Yung main camera settings niya. Punta naman tayo dito sa kabila. Yan. Shooting settings pala tawag dito. Ito pala yung camera settings. Yan. Mute. Mute lang tayo. Para hindi masyado malakas sa battery. Pag naka-on naman siya, pwede kayong pumili ng volume. Yan. Startup volume, operational volume, self-timer volume, shutter volume. Lahat yan pwede. Yan. Ang galing ah. Okay, pero off tayo dyan. Hint and tips, ito yun pala, naka-on. So, malaking tulong yan. Pwede nyo siyang i-off, pero naka-on lalo sa mga beginner, no? Yan, para mas makita nyo yung kung para saan siya. So, ito na yung date and time, pwede nyo i-set. Yan. So, menu tayo. Time zone. Taga saan kayo? Yan, Hong Kong, Tokyo. So, yan, balik tayo. World. Dalawa option yan. Pwedeng sa home nyo, pwedeng sa world daw. Okay, alis na tayo dyan.
Ito naman, lens retraction. 1 minute, no? Ito yung magko-close yung lens niya, babalik yung lens niya. Kapag di nyo ginagamit. Yan, naka-zoom siya. Tapos, after 1 minute, babalik na siya. Eco mode. Etong eco mode naman, ayan, no? Dumidilim yung screen. So, ayoko niyan. Gusto ko yan, matagal yung screen. Kasi minsan, pag kukuha ka ng subject, natatagalan ka. Para di siya mag-off. On and off lang yung option niya. Power saving, auto power down, naka-on after 1 minute. Yan, display off. Up to 3 minutes, no? 1 minute to 3 minutes. LCD brightness. Yan. So, up to 5 siya. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Pag umaga, naka 5 ako lagi. Startup image, pwedeng on, pwedeng off. Ayan, yung kanina, yung Canon. So, naka-on sa atin. Format, ito sa memory card. 2 gig yung nakasaksak dito na memory card. File numbering, ito naman yung kapag pasok na niya sa SD card. So, pwedeng continuous, pwedeng auto-reset. Mag-auto-reset siya kapag tinanggal niyo yung memory card. Babalik yung file number 1, 2, 3, ganon. Ako, continuous lang. Create folder. Ito, di ko to ganong alam para saan to eh. Sa SD card din to, syempre, no? Pero di ko siya ganong kinakalkal. So, yan, kahit monthly lang yan. Ito, video system, NSTC NPAL. So, yan. Set output format for TV display. Certification logo display. Ano yun? Wala. Ito lang. Language. Pwede rin siyang Chinese. Oh. Chinese ba to? Japanese? Chinese yata to. English lang tayo. Then, reset all. Pag pinindot mo to, babalik sa factory setting yata. Yung pinaka-basic settings niya. Yan. Yung pinaka-huli. Ayun, default, restore default setting. Yun, may option pa pala siya. Pwede pa pala, kahit napindot nyo. So, cancel tayo. Sayang yung effort natin sa pag-set. So, ayun lang, no? Functions niya. Yan. So, pag babalik tayo, shutter button. Pwede pala siya ibalik, no? Pag nakamenu ka, shutter button lang. Sa function, hindi. Sa function, kailangan mong tapusin. Yan, portrait. Punta nga tayo sa may program, then menu. So, parehas lang, no? Parehas lang. So, itong menu niya, kahit anong scene mo, parehas lang siya. Unlike dito, sa function niya, kapag different scene, modes, nag-iiba rin dito yung menu niya. Yan. Ito, makakontrol mo na yung ISO, white balance, colors, and light metering sa program. So, dito tayo sa portrait lang. Ayan. Ano pa ba? So, okay. Na-discuss naman na natin siguro lahat, no? Ng kanyang functions. Okay, wala na. Ito pala yung saksakan ng 5-pin. Pwedeng i-connect sa mga laptops. Tapos may cover din to, no? Wala na lang siya dito. Ayan. May 5-pin yan na cord. Pwede nyo i-connect sa laptop. Sa kabilang side naman, wala. Plain lang siya. Okay. Next tayo. Pros and cons. Unahin na natin yung pros niya, no? Kung ano yung magaganda sa kanya. So, syempre, number 1, huge zoom range. So, napakalaking zoom range yung 40 times. Kaya yung moon, sobrang layo mga bundok. Okay. Then, next, comfortable grip. Ayan. Comfortable nga naman siya, no? Hindi siya magaspang. Kasi may parang goma siya dito. Sarap niya hawakan. Tsaka hindi siya mabigat. Kahit malit yung kamay mo, kayang-kaya mo itong hawakan. Tsaka ito yung sinabi ko kanina. Next, lightweight body. Napakagaan lang niya, no? Given na bridge style siya. Ang gaan niya.
Next, simple operation. Yun, yung tinakil natin kanina. Napaka-simple lang ang operation niya. Napaka-basic lang. Madaling matutunan. Okay. Then, ano naman, proceed naman tayo sa cons niya, no? Number 1, low video quality. Yun. Kasi up to HD lang siya. Ang standard kasi ng magandang video quality, nag-start sa Full HD, 1080p. So, ito kasi 720p lang, video recording. HD video recording lang siya. No manual controls, no? Yun yung pag-control ng aperture, yung pang DSLR. Pero para sa akin, hindi naman siya cons kasi may program mode naman eh. Okay. Tsaka next, no Wi-Fi. Offers no built wireless connectivity. Yung 430IS kasi, meron ako nun dati. May Wi-Fi na siya. Pero hindi rin naman siya ganong kalaki ang cons, no? Kasi may mga card reader naman na nauso ngayon na pwede nyo nang i-directa sa cellphone yung mga shots nito through SD card and card readers. And short battery life, panghuli. Rated for roughly 185 shots per full charge. 185 shots, no? Yun daw yung cons niya. So, 2015. So, nirelease to 2015 plus 11 years na. 2026 ngayon. Pero kaya pa rin niya makipagsabayan. Kasi kahit sa mga bagong camera, no? Kaya pa rin niya makipagsabayan yung quality niya. Yung output quality. Sobrang ganda pa din. Okay. So, ayun lang, no, guys. Bago tayo mag-proceed sa sample shots, sana may natutunan kayo sa video, no? Nakapag-share tayo ng kahit pa paano makabuluhang information about din sa paggamit ng camera na to. Ng Canon PowerShot SX410IS. So, bago pa lang tong channel natin, no? Sana pa-subscribe na lang kung sakali. Gagawin ko ng video lahat na napupunta sa aking camera. Makatulong tayo sa mga beginner dyan. Okay. So, ayun lang. Proceed na tayo sa may sample shot. Galing din sa camera na to. Okay. Sample shot. I hear you been asking about me, where I've been and where I sleep. It's hard to find me if you really want to. Turns past that tactical sign. Same bobcat, same moon boots, trying to outrun the thought of you. But in this town, the truth don't stop. You can't live in a town this small. You can change your mind, but not your past. Every mile just feels like moving half. You can change my name in your phone. You can't leave in a town this small. I moved on, but not too far. Just down the road from who we are. You can change your hair, change your street, but you can't outrun the memories. Nah, I ain't mad, I just laugh sometimes. How love can fade, but this town stays mine. They say small towns just don't forget. I guess you're right about that. You can change your mind, but not your past. Every mile just feels like moving half. You can change my name in your phone. You can't leave in a town this small. Every red light still knows you're
Ayun lang guys, no? So, maraming salamat sa panonood. Sana nakatulong tayo sa mga beginner na matuto sa paggamit ng mga digital camera ngayong 2026. So, makisuyo na lang sana pa-subscribe ang channel natin na bago pa lang, kaagawa pa lang. And, ayun, sana lahat tayo magkaroon ng digital camera. Sa panahon ngayon na puro cellphone na, high-end na yung mga smartphone. So, ang ganda pa rin sana na may personal camera tayo, no, na nagagamit. Okay, so yun lang. Maraming salamat. Until the next video. Bye.